for today's video ay bibigyan natin ng pananghalian yung aking mga bansot na biik mga ka-farmers at ipapakita ko rin sa inyo yung improvement nila. So, ayan, nandito na tayo mga ka-farmers. Ito na po sila. Ayan. So, ayan na sila mga ka-farmers. The other day, basang-basa po yung dumi nila na parang tubig. So, ngayon, okay na po sila mga ka-farmers. Ayan. Marami yung nagsasabi na hindi daw to mabubuhay. Pero let's see kasi tomorrow, mag 1 week na po sila mga ka-farmers. And so far, healthy naman sila tingnan. So, bibigyan ko na sila ng pagkain mga ka-farmers. Yan ko muna si Ara kasi ang ingay ni Ara, yung pang-inahin ko. So, konti lang po yung ibibigay ko mga ka-farmers. Mga 4 na ganito lang po. Hindi po masyadong marami kasi once marami siya, maninibago din yung kanilang tiyan. Pag masyado po silang busog mga ka-farmers, magiging basan din yung dumi nila. Kaya kaunti-kaunti lang po yung ibinigay ko. Yung last time, the other day, basang-basa po yung dumi nila. Kaya ang ginawa ko, nireduce ko po yung feeding nila mga ka-farmers. Nilagyan ko kasi ng tubig dito sa kanilang kainan. So, kinuha ko yung tubig mga ka-farmers. So, umiinom sila sa pig drinker na lang. Ang mangyari kasi, kapag yung tubig nila andito sa kainan, palagi silang nababasa. So, isa siguro yun sa rason na giginawin sila dahil payat sila mga ka-farmers. Of course, giginawin sila. Mas madali po silang ginawin. So, ito po sila kumakain na. Ayan mga ka-farmers. Yung 4 na takang natin, madali lang po nilang nauubos. Kung ma-remember nyo po yung last video ko, payat na payat sila. Pero ngayon, medyo nagkalaman na po mga ka-farmers. Mamaya, lalagyan po natin ng tubig yung pig drinker. Akala ko kasi mga ka-farmers, hindi nila maaabot ang pig drinker natin. Pero okay lang pala. Ayan, ito yung isa sa pinakamaliit mga ka-farmers. At ayan, yung balahibo niya, parang kumikinis na po. So, at least makikita natin na meron na po talaga silang improvement mga ka-farmers. Ayan, pagkatapos niyan, mag-iingay na naman yan. Ay, si Ara dito, nag-wild na. Binigyan ko lang ng kaunti itong si Ara mga ka-farmers, ang aking panginahin, kasi di ko naman po talaga siya sana papakainin pa ng pananghalian. Twice a day ko lang po siyang papakainin dahil panginahin lang naman po siya. Pero since naghihingi siya kasi yung mga kapitbahay niya kumakain, binibigyan na lang po natin ng kaunti mga ka-farmers. Ayan. Yung problema sa mga biik nito mga ka-farmers, dahil yung mga lalaki nito, hindi pa pala kapon. So, naiwalay na sila sa kanilang inahin, pero hindi pala nakapon ng may-ari. So, maybe mga next week, magkakapon kami mga ka-farmers. Kasi today, nag-inject kami ng purga. Dito kasi sa amin mga ka-farmers, hindi po kami magkakapon. Kami gagawa ng anumang procedure if ever. Meron na pong unang procedure na nagawa namin. So, 1 at a time lang po. So, interval of 1 week, mga next week, doon na po kami magkakapon mga ka-farmers. So, at least magkakaroon na rin sila ng makapal-kapal na laman. Marami yung nagsasabi na mistiso po ito. So, I guess po, okay lang po kasi panglitsunin lang naman siya. Meron nga ditong isa mga ka-farmers, type ko siyang gagawing inahin dahil meron siyang 12 teats. Then, feeling ko okay lang naman. I-try ko. Okay lang naman kung maliit yung mga biik kasi dito din sa amin, kahit na malalaki yung mga biik mo, grabe ding tumawad yung mga tao dito mga ka-farmers. Then kapag mahal na po yung benta mo, wala nang bibili. Basta importante, masigla po yung mga biik. So okay lang po yan sa akin.
So, bigyan ko ng kaunti kasi naghihingi pa. Kung hindi maibenta kong panglitsunin, yung may 12 teats, gagawin ko siyang inahin mga ka-farmers. Susubukan ko ring mag-alaga ng mga native na baboy. Kasi sabi nila, maganda din yung native mga ka-farmers dahil hindi sila masyadong sakitin at maganda din silang mag-alaga daw ng mga biik. So, try natin if ever hindi siya magka-earn niya. Yung last time kasi, parang na-trauma ako or parang nawalan ako ng gana kasi yung napili ko na biik, maganda sana yung pangatawan niya. Yung problema, meron siyang earn niya mga ka-farmers. So, nilagyan ko pala ng ilaw mga ka-farmers. Nagsimula po ito yung the other day nung basang-basa po yung dumi nila na parang tubig kasi parang palagi silang giniginaw. So, naisipan ko na lagyan ng brooding lamp. So, ayan mga ka-farmers, hanggang ngayon nilagyan ko pa. Maybe tomorrow or next day, kukunin ko na po itong brooding lamp mga ka-farmers. Ayan kasi parang masigla na naman sila. Hindi na sila palaging giniginaw. So, ayan po yung update natin sa ating mga biik, mga ka-farmers. Marami po yung nagsasabi na hindi daw po ito mabubuhay kasi sobrang liit. Pero tomorrow, mag 1 week na sila sa akin, mga ka-farmers. I think okay lang naman kasi okay naman po yung pangatawan nila, masigla sila. At na okay na po sila sa kanilang basang-basang dumi, mga ka-farmers. Panglitsunin po natin to. Ayan. So, nakakatuwang tingnan mga ka-farmers. Abangan nyo po yung next update ko tungkol sa mga biik na ito mga ka-farmers. Dahil i-share ko po sa inyo yung palagi ko pong ginagawa dito para yung iba naman nating mga ka-farmers na magkakaroon ng mga bansot na biik, at least magkakaroon po sila ng idea if ever mangyayari ang ganito sa kanilang mga biik. So, thank you for watching mga ka-farmers. Don't forget to subscribe. Bye-bye!